Hello everyone! So this is our unexpected Baguio trip. So time check, it's currently 12 a.m. in the morning. So pinili namin yung madaling araw na trip para hindi traffic and mas relaxing. So hindi na kami nakapag-record sa biyahe. And ayun nga, ang nangyari is hindi namin na-anticipate na ganun kaaga yung maging arrival namin dito sa Baguio. Parang 4 a.m. dumating na kaagad kami sa terminal. And yung check-in time namin sa Airbnb na kinuha namin is 3 p.m. So parang we decided na kumuha ng transient house kahit less than 24 hours. So fortunately, may nakita naman kami and okay naman siya. So, eto siya. Okay naman siya. Yung kinuha naming room dito is yung wala kaming exclusive CR. Para siyang bahay lang. Pero okay naman since konti lang din yung naka-check-in doon. And actually, maganda yung place. And parang mas nabitin niya kami na magstay dito sa unang pinagstayan namin na transient house before sa Airbnb namin na yun yung main hotel namin for this trip. Yun nga lang, parang medyo dugi kami kasi nag-check-in kami para mga 5 a.m. and then we have to check out already at 12 p.m. kasi yun yung standard check-out. Pero ayun nga, long story short, parang kailangan namin talagang matutulugan or maiilipan. Kasi nung pagdating namin, hindi namin expected na medyo groggy na kami kasi tulog kami sa bus. And pagdating dito sa Baguio, malamig, parang masarap pumiga. Ang original plan namin is parang gagala muna. And then, nahirapan din kami sa luggages namin kasi yung Airbnb na nakuha namin, hindi pala pwede i-drop off yung luggage namin as early as mga 4 a.m. or 5 a.m. So, yun nga, kinailangan namin ng matutulugan. Nakatulog ako parang 4 hours. Nagising ako parang mga 10 a.m. na. Ito palang transient house na kinuha namin. Nasa Loacan area siya. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation. Basta yun. And then naghanap kami na makakainan. Nagising na kami. Kasi wala ring resto dun sa transient house mismo. I mean, meron pala pero late na kami nakapag-advise na parang gusto namin mag-breakfast. So, ang ginawa namin is naghanap kami ng makakainan. Pero ang ending is nag-grab na lang din kami ng food. Pero natuwa naman kami sa paglilibot namin dito sa may area kasi may nakita kami para siyang trail. Nakapaggala kami sa na-check agad namin yung pine tree shots namin kasi solo namin yung lugar. Parang exclusive siya. Hindi siya tourist spot pero ang ganda ng location. Papakita namin sa inyo mamaya. So dito, nagkahanap pa lang kami dito ng restaurant and natutuwa kami dito sa mga bahay. Siyempre medyo iba yung structure and yung design dito sa Baguio. Malalaki yung bahay and patataas talaga. And malalawak itong nadaanan namin, malalawak yung lot area ng mga bahay. Tapos natuwa kami lang ng flowers. So, eto na yung parang field siya, soccer field na nakita namin sa di kalayuan. And meron dito yung parang swing. Natuwa ako dito sa swing na tire. So, ayan, parang siyang government, ata to place. Parang, I don't know if sa school siya. Pero may mga parang ilang students kami nakita. Tapos yun, in-explore namin yung malawak na parang so, ayan, shot, picture.
At this time pala, nagbo-book na kami ng lunch namin. So, ito yung sinasabi kong para na-exclusive namin yung lugar ng Pine Tree Trail. May nakalagay siyang trail, kalimutan ko yung pangalan. Basta parang pinagka-campingan ata siya sa school or not sure. Pero ang ganda nung place, ang ganda nung lugar. Walang tao. Hindi naman kasi siya tourist spot, pero para sa akin, pwede siyang gawin tourist spot. Kasi tingnan nyo, walang katao-tao and hindi ko expected na makakakita kami ng exclusive place na ganito, makakapag-picture kami ng pine tree. Akala ko sa lang kami nagpipicture sa Burnham Park. So, pero gusto ko nga itong ganito, yung parang mountain na scenery. Para siya yung mga nakikita sa Hollywood films, yung sobrang straight ng mga puno and ang tangkad kasi ng mga pine trees talaga. So, nakakatuwa din yung experience na to na hindi naman namin planado na makapunta sa ganito. Ayun, after nung neto, picture kami and videos, bumalik na ulit kami sa Transient House para abangan yung order namin na lunch since wala naman din kami nakita na restaurant dito sa area. So, ayun, nakabalik na kami noon sa transient house namin. Pero kailangan din namin mag-check out. Nga pala guys, yung transient house namin na nakuha is parang 1K per night lang siya. So, kung gusto nyo malaman yung name ng hotel, comment lang kayo. Kasi makakatipid kayo and okay naman yung place. So, for our next episode, papakita namin yung nilipatan naming Airbnb. Pero parang hotel room din siya. Along the city lang siya. So, abangan nyo yun. So, that's it for our episode. And thank you for watching. And sana panoorin nyo pa yung ibang episode namin dito sa Baguio series namin. Thank you! Also, don't forget to subscribe, guys. See you on our next vlog.